Yes, hello mga kamami, welcome back to our YouTube channel. So, for today's video mga kamami, update lang sa itinanim kong okra. I remember yung okra, tinanim ko siya back in July. It's been 2 months nung mamunga siya. Although mga 1.5 month nagsisimula na siyang mamulaklak. Tapos eto na nga, nagsisimula na siyang bumunga ng bumunga. So, ang ginamit kong fertilizer dito mga kamami is, unang-una yung grass clipping tea fertilizer. Ito yung mga pinagsama-samang damo at saka dahon na gagawin mong parang tea. Lalagyan mo lang siya ng water and then yun ang ibang titilig mo. And then, after a week, na nalagyan ko siya ng grass clipping tea fertilizer, nilagyan naman natin siya ng egg fertilizer para naman mas maging matibay yung kanyang mga ugat. Sumunod doon ay nilagyan na natin siya ng fish amino acid para naman maging luntian yung kanyang mga dahon at saka malalaki talaga yung mga dahon niya mga mami. And then ang pinaka-last na fertilizer na nilagay natin sa kanya is ang foliar fertilizer or fermented fruit juice, na kung saan ito naman ay pinaghalo-halong mga uri o iba't ibang klase ng prutas na tatlong klase lang naman, so mamimili ka lang doon. So kung gusto niyo makita yung video, naka-plus naman yan lahat sa screen. Ayan, so mga kamami, ang okra na itinanim ko ay 70 na okra ang aking itinanim. Ito ay naandito ngayon sa likod ko, and then the rest ay nasa harap kasi hindi ganun kalaki yung aking space. Minimize ko lang siya. So nilagay ko yung iba sa likod kasi sobrang crowded na sa harap. Nasa may tabing kalsada siya kasi doon sa mismong pinaka-gate ko or pinaka-garahe, hindi siya naaabot ng araw. Naaabot man pero napaka-konting oras lang, kaya kailangan ng okra ng araw mga kamami, kaya inilabas natin siya doon. Ayan, so mga kamami, yung okra dito sa likod ko ay nasa 20 puno siya. So sa harap, kung 70 puno siya, meron pa tayong 50 na puno doon. Pero hindi ko ma-assure sa inyo na nasa 50 na pa siya kasi merong mga okra na hindi niya hinaya ang paglaki. Kasi hindi naman lahat. Although nag-germinate siya lahat mga kamami nung itinanim ko. Pero syempre nung transplant ko, lalo na may mga pusa dyan sa labas, nakain yung iba. Pero yung karamihan, majority ng okrang itinanim ko ay nakasurvive. Ayan, eto mga kamami, tingnan na natin kung ano yung kung ano yung progress ng ating okra. So far mga kamami, sobrang ang lalaki niya. Nakita nyo yung mga dahon niya, sobrang talagang luntian siya. O ang lalaki niya. Yan ay dahil sa fish amino acid. So ito mga kamami ay namumunga na siya. Ayan. Ayan mga kamami. So baby okra pa lang siya. And then ito naman, meron na siyang malaki. Iha-harvest na natin yan. And ito, halos 4 na bunga sa isang puno. Ayan mga kamami. Yung iba maliliit pa yung mga bunga niya. Pag titingnan nyo, sobrang maliliit pa siya. Ayan. Ayan mga kamami. Ito. Malaki na rin yung bunga niya mga kamami. Ayan o. So pipitasin na rin natin yan mamaya mga kamami para sa aking lunch. Isasama ko yan sa aking lunch. Para meron akong additional na vegetables sa aking table later. Ayan.
Ito mga kamami, kunin na natin to kasi masyado na siyang malaki. Kaya pwede na talaga natin siyang kunin. So, nakakuha tayo ng 2 pirasong okra sa 2 puno pa lang. So, ibig sabihin mga kamami, sa susunod, marami na tayong pwedeng i-harvest. Ayan, kaya thank you so much for watching mga kamami. God bless you.